So ngayon po, magkakaroon tayo ng tanong ko, sagot nila. So sa video ito is may mga ilang katanungan ako na sasagutin nila patungkol sa wikang Pilipino. Kung ano nga ba ang alam nila patungkol sa wikang Pilipino. Para sa unang katanungan, ano ang wikang pambansa ng Pilipinas? Pilipino? Tumpak, Jessica. Para sa ikalawang katanungan, ano ang tawag sa wikang ginagamit sa formal na edukasyon na kinabibilangan ng wikang Filipino at Ingles? Wikang panturo. Tumpak, binibining Piribisa. So para sa ikatlong katanungan, ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Wika? Tumpak, binibining Jessica. Galing. Para naman sa ikaapat na katanungan, sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Manuel L. Quezon? Tumpak, binibining Pirilisa. Napakagaling naman nila. So, para naman sa ikalimang katanungan. Ayan. So, ilang wika mayroon ang Pilipinas? 180. 180. Tumpak! So, para naman sa ika-anim na katanungan, ano ang kinikilalang pangkalahatang medium ng komunikasyon sa isang bansa? Pambansang wika? Tumpak! Binibining Jessica. Para naman sa ikapitong katanungan, ito ay mas kilala sa tawag na katutubong wika, inang wika o arterial na wika na siyang natutunan natin mula nang tayo ay pinanganak. Unang wika? Tumpak, binibining Piribisa. Para naman sa ikawalong katanungan, sino ang nagsabi na ang wika ay tinuturo para tayo ay matuto na maging parte ng pamayanan, para ituro sa bata ang mga ideyang dapat niyang matutunan? Clark? 2009? Tumpak, binibining Jessica. Para naman sa ikasyam na katanungan, ano ang batayan sa pagtatalaga ng wikang opisyal ng Pilipinas? Artikulo 15, Section 7, Saligang Batas, 1987. Tumpak, binibining Pirilisa. Napakagaling naman. Yay! Napakagaling niya sa mga artikulo. No? So, ayan. Para naman sa ikasampung. Uy, maganda yan. Para naman sa ikasampung katanungan, ano ang tawag sa wikang natutunan sa paaralan o sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao na may kakayahang gamitin ang wikang ito? Ikalawang wika? Tumpak! So, para naman sa 11 katanungan, ano ang wikang ginagamit panturo na itinatatag ng pambansang sistema ng edukasyon ng mga Amerikano sa umpisa ng ika-20 siglo? Wikang Ingles? Tumpak! Arat na, sabi ko na lang. Arat na yun. So, ayun guys, natapos na yung laro nating tanong niya, sagot namin. So, ngayon, maghahanap naman tayo ng ilang mga estudyante dito sa loob ng aming paaralan upang tanungin naman sila kung ano nga ba yung nalalaman nila patungkol sa wikang Pilipino. So, arat na! Hello po. Pwede ko ba lang kayong tanongin about sa wika natin? Para sa inyo, paano tatangkilikin ng kapwa natin Pilipino yung wika? So, para sa akin, tatangkilikin natin ang sarili
pamamagitan ng pakikipag-transaction gamit yung wika natin, hindi natin wika, mas mapapadali natin, mas mapapadaling maintindihan yung mga sinasabi dahil sa pamamagitan ng matatangkil natin yung sarili natin. So, ikaw naman ate, para sa'yo, paano matatangkilik ng kapwa natin Pilipino yung sarili natin? So yun nga, so sa paggamit natin ng pang-araw-araw nating pamumuhay. So, kailangan natin iwasan yung mga pagtangkilik ng ibang mga salita, tulad na lamang ng mga Korean words, gano'n, sa mga Japanese words. Mga ganun. So, dapat mas nating tangkilikin yung wika. Dapat daw lang tayo. Maraming salamat po. Ano po pala ang pangalan niya ate? Donna Mender po. Siya, si Donna May Anderer at si Thank you po. So, ngayon guys, tatanungin po namin si Ate Giselle kung bakit nga ba kailangan tangkilikin ang wikang Pilipino. Bakit nga ba tangkilikin ang wikang Pilipino? So, kailangan nating tangkilikin ang wikang Pilipino bilang isang Pinay o Pinoy na nakatira sa Pilipinas. Dahil ang wikang Pilipino, ito yung magpapakilala sa atin at dito din tayo makikilala na isa tayong Pilipino na nakatira sa Pilipinas. So, kumbaga ang wikang Pilipino ay ito yung magpapakilala sa atin sa ibang bansa at sa iba pang mga lingwahe. Ayun lang. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat ate sa napakagandang sagot. Okay.